Kwentong lipad hangin, isang gabi, isang binata na nagngangalang Marco ay nagpasya na maglakad pauwi galing sa kaibigan. Madilim na kalsada at tahimik ang paligid, maliban sa kakaunting huni ng mga insekto. Habang naglalakad si Marco, biglang naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid. Napalakas ang pintig ng kanyang puso at naging mas matulin ang kanyang paglakad. Pakiramdam niya ay may bumabantay sa kanya mula sa dilim. Nakarinig siya ng mahinang ugong na tila ba galing sa malayo. Hindi niya alam kung ano ito at mas lalo lamang siyang nagtatakang makarinig nito sa gitna ng kagubatan. Binilisan niya ang paglakad, subalit parang may bagay na sumusunod pa rin sa kanya. Nang bigla na lamang siyang mapatigil sa kanyang paglalakad dahil sa isang nakakabinging ugong na halos sumabog sa kanyang tenga. Napatingin siya sa paligid at napagtanto na may malaking puno na tila ba may buhay na sarili. Napansin niya na ang mga sanga nito ay gumagalaw at parang kumikibo na parang mga kamay na umaaligid. Hindi na siya nakapag-isip ng mabuti, nagtakbuhan na lamang si Marco. Ngunit habang tumatakbo siya, naramdaman niyang biglang siyang bumilis at lumipad sa ere. Tila ba hinihila siya paitaas ng malakas na hangin. Nawalan na siya ng kontrol sa kanyang katawan, at tila ba siya ay isang butil na nasa gitna ng malakas na bagyong dala ng lihim na kapangyarihan ng puno. Sa loob ng ilang minuto, biglang nawala ang lakas ng hangin at si Marco ay muling bumalik sa lupa, naliligo sa pawis at hinihingal. Tiningnan niya ang paligid at nakita niyang nasa gitna na siya ng kalsada. Hindi niya malaman kung ano ang nangyari, buong bilis. Tumakbo na si Marco palayo sa lugar na iyon. Hindi niya na binalikan ang kalsadang iyon at hanggang ngayon, hindi na niya nakakalimutang ang kakaibang pangyayaring iyon. Sinusumpa niya na hindi na niya iyon lalakarin ulit, at lagi na lamang niyang iingatan ang sarili sa mga kakaibang lakaran ng gabi. Kwentong kababalaghan sa isang baryo. Sa isang maliit at tahimik na baryo, may isang lugar na kinatatakutan ng mga tao. Ito ang dating pabrika ng kagamitang pang-ekwipong militar, na matagal nang iniwan at naging saksi sa maraming digmaan. Ang dating kisam na ngayon na punit-punit na, ang mga pader na may malalaking sira, at ang kanyang madilim na kasaysayan ay nagbibigay ng panggigilalas sa mga nagtatangkang lumapit. Isang gabi, habang may kakaunting tao na naglalakad-lakad malapit sa pabrika, bigla na lang silang napansin na may kakaibang ilaw na tila parang naglalakad-lakad din. Napasigaw sila, at agad na tumakbo palayo. Sinabi nila sa mga kapitbahay ang kanilang naranasan, at nagdulot ito ng takot sa kanilang mga puso. Marami ang nagsasabi na ang mga ilaw ay maaaring mga kaluluwa ng mga dating sundalo o mga manggagawa na hindi pa rin makapagpahinga dahil sa kanilang mga hindi maipaliwanag na karampatan. Ngunit may iba namang nagsasabing ito'y mga elemental o mga puwersang likas na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Dahil sa mga kwentong ito, naging paborito itong pag-usapan ng mga tao tuwing gabi sa kanilang mga tahanan. Minsan, may mga bata na nagtatangkang pumasok sa pabrika upang subukang hanapin ang mga lihim na itinatago nito. Ngunit wala pang isa ang naglakas loob na tapusin ang kanilang paglalakbay. Ang pabrika na ito ay patuloy na nagiging misteryoso at paboritong pagnilayan ng mga taong nais maramdaman ang kakaibang damdamin ng kababalaghan. Ito ay naging bahagi na ng kasaysayan at kultura ng baryong iyon, at patuloy na nagbibigay ng panggigilalas at kasaysayan sa mga susunod na henerasyon. Isang gabi, sa isang magulo at madilim na bahay, nagtitipon ang isang grupo ng mga kaibigan upang maglaro ng Spirit of the Glass. Ang larong ito ay kilala sa kakaibang karanasan na maaaring idulot, kung saan nagkakaroon ng pag-uusap ang mga espiritu gamit ang isang basong kristal. Bago sila magsimula, nag-iingatang nagbabasa sila ng panalangin at nag-aalay ng mga kandila para sa proteksyon. Pagkatapos ng mga formalidad, nagsimula na sila ng laro. Hinawakan ng bawat isa ang mga bibig ng baso at nagtanong, "Mayroon ba rito na espiritu na nais makipag-usap sa amin?" Unang sumagot ang baso. Sa pamamagitan ng mga malamlam na paggalaw, itinuro nito ang unang titik. O sino ka?" tanong ng isa sa kanila. Ang baso ay nagpatuloy sa paggalaw at itinuro ang susunod na titik, or sino ka? Dugtong ng isa pang kaibigan, nagpatuloy ang laro, at unti-unti nang bumubuo ng pangalang Orlando. Hindi nila kilala ang sinumang Orlando, ngunit naisip nilang ito ay isang espiritu na nais lamang makipag-usap. Nagpatuloy sila sa pagtatanong at ang mga sagot ay naging mas komplikado. Nagsimula nang maging malabo ang komunikasyon.
Parang may isang puwersa na nag-aayos ng mga salita, upang maging hindi malinaw, bigla na lamang, naramdaman nila ang paglamig ng hangin sa paligid. Naisip nilang maaaring may masamang espiritu sa kanilang gitna. Sinikap nilang huminto sa laro at nagdasal upang mapigilan ito. Sa kabila ng kanilang pagmamakaawa, ang baso ay patuloy na gumagalaw, nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Hindi nila alam kung paano ito pigilan. Isang kasamahan ang biglang napaiyak at nagmakaawa, "Pakawalan mo kami, pakiwanan mo kami." Bigla, nawala na ang init na pakiramdam at nagkabaluktot na ang baso. Mukhang tumigil na ang puwersang sumasalungat sa kanila. Kaya, isinilid na nila ang baso at nagpasalamat na lamang sa mga espiritu. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na nila ulit binuksan ang Spirit of the Glass. Naging paalala ito sa kanila na ang pagtawag sa mga di kilalang puwersa ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Ang mga oras na iyon ay naging alaala na lamang sa kanila ng kahalagahan ng pag-iingat at paggalang sa mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan. Isang araw, si Miguel ay nagpunta sa kanilang ancestral house sa probinsya upang ayusin ito. Dahil sa kanyang trabaho, bihira na siyang makauwi. Ngunit nang makarating siya doon, agad niyang napansin ang kakaibang atmosfera na bumabalot sa lugar. Habang siya'y naglilinis at nagrereparo, bigla siyang napansin sa salamin ng kanyang silid-tulugan. Ngunit kakaiba ang hitsura ng kanyang reflection. Ito ay parang mas matinding pagkaaligaga, at galit ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang kabalikat na imahe. Nang sumunod na araw, muling nakita ni Miguel ang kanyang doppelganger. Ngunit hindi na ito tanging reflection sa salamin. Ito ay nasa labas ng bahay, nakatayo malapit sa pinto. Hindi ito gumagalaw o nagsasalita, ngunit nakatitig lamang kay Miguel nang may kasamang pag-aalala. Natakot si Miguel, at tinakbuhan ang kanyang doppelganger. Ngunit saan man siya pumunta, naroon ang kanyang kabalikat. Kahit sa ang sulok ng bahay, naroon ito, laging nakatitig at parang nag-aalala, natakot at nababahala na si Miguel, tinangkang kausapin ang kanyang kabalikat. "Sino ka? Anong nais mo sa akin?" ang tanong niya, ngunit hindi sumasagot ang doppelganger. Ito'y nananatiling tahimik, ngunit nasaan man si Miguel, naroroon din ito. Isang gabi, nang mapagod na si Miguel sa kakaiwas, nagpasya siyang harapin ang kanyang doppelganger. Lumakad siya patungo dito at sinubukan niyang makipag-usap. Ngunit nang makalapit siya, bigla na lamang itong nawala, parang usok na nausukan ng hangin. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang doppelganger. Ngunit ang kakaibang pangyayaring iyon ay naging paalala kay Miguel na may mga puwersa o mga bagay sa ating paligid na hindi natin lubos na naunawaan. Naging maingat na siya, at nag-ingat na huwag pakawalan o pakialaman ang mga bagay na wala tayong sapat na kaalaman. Isang araw, si Miguel ay nagpunta sa kanilang ancestral house sa probinsya upang ayusin ito. Dahil sa kanyang trabaho, bihira na siyang makauwi. Ngunit nang makarating siya doon, agad niyang napansin ang kakaibang atmosfera na bumabalot sa lugar. Habang siya'y naglilinis at nagrereparo, bigla siyang napansin sa salamin ng kanyang silid-tulugan. Ngunit kakaiba ang hitsura ng kanyang reflection. Ito ay parang mas matinding pagkaaligaga, at galit ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang kabalikat na imahe. Nang sumunod na araw, muling nakita ni Miguel ang kanyang doppelganger. Ngunit hindi na ito tanging reflection sa salamin. Ito ay nasa labas ng bahay, nakatayo malapit sa pinto. Hindi ito gumagalaw o nagsasalita, ngunit nakatitig lamang kay Miguel nang may kasamang pag-aalala. Natakot si Miguel, at tinakbuhan ang kanyang doppelganger. Ngunit saan man siya pumunta, naroon ang kanyang kabalikat. Kahit sa ang sulok ng bahay, naroon ito, laging nakatitig at parang nag-aalala, natakot at nababahala na si Miguel, tinangkang kausapin ang kanyang kabalikat. "Sino ka? Anong nais mo sa akin?" ang tanong niya, ngunit hindi sumasagot ang doppelganger. Ito'y nananatiling tahimik, ngunit nasaan man si Miguel, naroroon din ito. Isang gabi, nang mapagod na si Miguel sa kakaiwas, nagpasya siyang harapin ang kanyang doppelganger. Lumakad siya patungo dito at sinubukan niyang makipag-usap. Ngunit nang makalapit siya, bigla na lamang itong nawala, parang usok na nausukan ng hangin. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang doppelganger. Ngunit ang kakaibang pangyayaring iyon ay naging paalala kay Miguel na may mga puwersa o mga bagay sa ating paligid na hindi natin lubos na naunawaan.
Naging maingat na siya, at nag-ingat na huwag pakawalan o pakialaman ang mga bagay na wala tayong sapat na kaalaman. Sa isang lumang mansyon sa kanto ng Puk na kilala sa pangalang Mansyon ng Mga Kababalaghan, kilala ang lugar na yon sa mga kwentong kababalaghan. Sinasabing may isang anino na laging naglalakad-lakad sa mga pasilyo, at ang mga tao ay nagtuturuan kung ito raw ay ang tinaguriang itim na babaeng kaluluwa. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang subukan ang kanilang katapangan. Sila'y pumunta sa mansyon at dala-dala ang kanilang mga flashlight at kamera. Naglakad-lakad sila sa mga pasilyo at silong ng mansyon, pinagmamasdan ang mga kinang ng kandila na umaabot sa mga pader na may mga larawan ng mga nauna ng taga-baryo nang bigla na lamang mawalan ng kuryente. Ang lugar ay napuno ng kadiliman. Narinig nila ang malalakas na pintig ng kanilang mga puso, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Isa-isa silang nagtungo sa isang silong kung saan sinasabing madalas makitang naglalakad ang itim na babaeng kaluluwa. Sa gitna ng silong, nadatnan nila ang kanilang sarili na tiningnan ang dulo ng mahabang pasilyo. Doon ay kanilang nakita ang isang babae na nakaitim na kasuotan, naglalakad ng may pagtangis. Hindi maitago ng kanilang takot at pagkabahala. Isang itim na rosaryo ang hawak ng babae. Tila ba siya ay nagdadasal. Sa takot, tinakbuhan nila ang lugar at hindi na muling binalikan ang mansyon. Nagpalakad-lakad na lang sila sa malapit na park upang makalimutan ang pangyayari. Mula noong araw na yon, ang kwentong ito ay lalong kumalat sa buong baryo. Marami ang naniniwala at nag-aalala sa itim na babaeng kaluluwa. Kahit na anong oras, madalas nilang maririnig ang mga kwento tungkol sa kanyang paglalakad-lakad, hindi na muling may nagtangkang pumasok sa mansyon ng mga kababalaghan. Ito'y naging alaala na lamang sa mga taga-baryo na may mga puwersa o mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan. Naging maingat na sila at nag-ingat na huwag pakawalan o pakialaman ang mga bagay na wala tayong sapat na kaalaman.